Napakalaki ng masamang epekto ng droga sa isang tao, hindi lang sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa mental, emosyonal at social na aspeto ng buhay. Sa pananaw ng espiritualidad, itinuturing nga itong kasalanan dahil pinipinsala nito ang katawan na itinuturing na templo ng Diyos. Sinasabi sa Biblia na dapat nating ingatan ang ating sarili at mamumuhay ng may malinis na puso at isipan. Kaya sa videong ito, ating pag-uusapan ang tungkol sa mga sikat na personalidad sa showbiz na minsan ang nasangkot sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Una nang kumalat ang mga balita, ang mga artista na hindi nakaligtas sa paggamit ng droga at sila ay nagsisisi at ang iba naman na aresto mismo ng mga otoridad. Kaya panoorin ang ating kwento hanggang dulo. Nang pumutok ang ilang malaking balita tungkol sa pagkahuli ng ilang mga artistang nasangkot sa illegal na droga, Krista Miller, hindi nito akalain ang kanyang pagkaka-aresto sa Quezon City Police sa isinasagawang operasyon kontra droga. Mark Anthony Fernandez, maaalalang napabilang siya sa showbiz teen group na Guapings at siya ay anak din ng mga sikat na artista na si Roddy Fernandez at Alma Moreno. Kulungan ang bagsak ni Mark Anthony dahil siya ay nakuna ng 1 kilong marijuana sa sasakyan na minamaniho niya. Una rito ay napag-alaman na labas-masok na rin ito sa rehab. Kit Thompson, arestado noong 2014 ang former Pinoy Big Brother Teen Edition contestant na sabat ang marijuana mula sa kanya. Jero Manyu, naging laman ng balita na nalulung sa pinagbabawal na gamot ang dating award-winning star na si Jero Manyu sa edad nitong 15 years old. Ito ang sumira sa kanyang buhay. Ayon sa kanya, nang makatikim na siya nito ay hindi na niya maiwasan at paulit-ulit na niya itong ginagawa. Ngunit, naka-recover naman siya sa ganong sitwasyon dahil halos pabalik-balik ito sa rehab. Samantala, nahaharap naman siya sa isa pang problema, isang pananaksak ang kinasasangkutan niya kaya ito ang dahilan kung bakit siya nakulong ng 2 linggo. CJ Ramos, nasira ang maganda sanang karera ng isang child star na si CJ Ramos. Tumunog ang balita kasunod itong mahuli noong 2018 sa Quezon City. Karen Bordador, isang model, host, disc jockey at content creator, si Karen. August 2013, nang mahuli si Karen sa mismong condo unit kasama ang kanyang nobyo sa isang buy-bust operation, tinatayang 2.8 million pesos ang nakumpiskang marijuana mula sa kanilang posesyon. Julio Diaz, nakumpiska mula sa kanya ang tinatayang 60,000 pesos na droga sa Bulacan. Zaito, si Zaito ay isang flip-top artist kung saan hulog sa kamay ng mga otoridad si Zaito sa isinasagawang buy-bust operation noong April 2018 sa Cavite. Lonnie, 2019 nang siya ay maaresto sa isang parking area, kasama nito ang kanyang mga kasamahan sa isang hotel sa Makati City. 15 sachet ng paniniwalang kush na kinilalang high-grade marijuana. Iginigiit nito na planted ang nangyari at hindi siya nadawit sa illegal na droga. Hero Bautista, siya ay ang kapatid ni Mayor Herbert Bautista. Si Hero Bautista ay nag-umpisa bilang child star, kung saan ay aminado naman itong gumagamit ng ipinagbabawal na droga at siya na mismo ang voluntaryo na pumasok sa rehab center. Koge Domingo, siya ay bumagsak din sa kamay ng mga otoridad, batay naman sa sinasabi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, aktual na nasaksihan na bumili siya ng shabu. Dominic Rocco, sikat ang aktor na si Dominic Rocco dahil napanood siya sa iba't ibang palabas ng Kaposo Network. Bong Alvarez, kilala siya bilang dating PBA superstar Paul Bong Alvarez. 2017 nang siya ay mahuli sa Quezon City kung saan nasaksihan ang basketballista kasama ang 2 individual na humihipak na shabu sa isang barbershop. Sabrina M. Hindi nagtagumpay si Sabrina M. sa kanyang ginagawa dahil mismong nakunan siya ng video ng Quezon City Police District na ito'y gumagamit. Samantala, sinasabi nito na alam din umano niya ang iba pang mga artista na gumagamit ng droga.
Deborah San, arestado sa isang bypass operation si Deborah kasama ang kanyang anak na samsam mula sa kanya ang 7 sachet ng pinaniniwalaang shabu na may tinatayang halaga na 6,000 pesos. Aurora Moynihan. Siya ay kapatid ng artistang si Maritoni Fernandez. Arestado siya sa Southern Police District noong 2014. May kasama pa itong naaresto na isang individual. Samantala, pagsapit ng 2016 ay nadiskubring wala ng buhay ito sa kanyang edad na 45 years old na may mga tama ng bala sa kanyang katawan. Hindi lang yan sila ang mga artista na gumagamit ng iligal na droga. Marami na ang nasirang buhay dahil sa droga. Kung may opinion kayo, i-comment nyo lang dito sa ating comment section. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Bibi. Bye-bye! See you in my next video!